Ngayon ay pupunta tayo sa kantin para maghanap ng pagkain. Ayos, sabihin na maayos. Rice toppings, guys. 40 pesos lang kasi mas tipid dito kasi sa ibang fast food. Palo siya ba? Go! Kung nakabili ko, Got the goods. Sana all. Malikot. Guys. Sabi ni Stefan, bumili daw po kami ng pagkain mabilis kainin. Ano daw ito? Comment down below. Ano yung biskotso? Bibili daw po siya ng biskotso. Ano may biskotso ba? Butter toast yan, di naman biskotso yan eh. Ang next naman na bibilin ko ay si Papa P. Liquor. Dalawa. Steak. Next is calamansi juice. Kasi lahat kami tumatahol. Bagay. Naubos na siya. Thank you, te. Dalawa pong kwek. First, vegetables. We got vegetable, kikiam, hotdog rice, kwek-kwek, sisri, choco pie, puto seco, Yes. cheese stick, Ikiam ulit. butter toast, and calamansi honey drink. Kasi tumatahol siya. Yes. Lubo kasi ako. Hi guys! Meet with us as we talk about the use of artificial intelligence. Guys, do you remember how EDUC students used to do things before? Oh my gosh, yes. Manila paper and pentel pen supremacy. Magkahiwalay pa yung gamit, no? And everything was hand-drawn, like literal visual aids na buong gabi mong pinipinturahan. At research, bestie, gumagamit sila ng library, not Google, not AI. Kaya kailangan mo talagang humanap ng libro na kasibigat ang self-doubt mo. Pero ngayon, lesson plan, activity, reflection, one tap, one app. Boom! AI made! Yeah. And that's where our question comes in. Who Where's AI? Who are we becoming now that AI can think for us? Okay guys, quick and simple. AI is basically tech that can think and learn like us. Like ChatGPT, you ask something and boom, it got the answer! Bakit alam mo? It sees patterns, collects infos, and gives solutions. But here's the catch. It doesn't actually understand the world. It just predicts what sounds right. Before, no, kapag meron tayong mga assignment, talagang ano pa talaga tayo sa mga library para mag-research. Pero ngayon, may AI na, may ChatGPT na, may Brainly, isang pindot lang. Meron na tayong assignment, makakagawa tayo assignment. At ngayon, ChatGPT makes a lesson
plant, and ChatGPT explain photosynthesis. ChatGPT write my reflections. Done. And it's not that AI is bad. It's just that we're starting to use it as a shortcut and not a study buddy. Exactly. Yung study body kasi, tinutulungan ka niyan mag-isip. But a shortcut removes the thinking. And sa social media, di ba? Kunwari sa TikTok, may napanood kasi ako eh. Basta meron siyang kapatid na parang mas lalo pa nilang inaano yung CC na app, yung konting ganito lang. Bibili lang sa tindahan, kailangan naka-CC. Kaya hindi na gumagana yung utak ng mga tao kasi lahat na inasa na nila sa AI. Yeah, like the CC videos. Like simple worksheet, AI na agad. And because influencers say it's easy, we start thinking na normal na tong gawin. Yung problem kasi, when we skip thinking, we skip learning. Pero guys, wait lang real talk. Sino ba ang gumagamit ng AI? O sino ang gumawa ng AI? Tayong mga tao, like literal. People sat down, coded, tested, and boom, AI exists. Exactly. AI wasn't born. Wala siyang nanay. Wala siyang grade. Parang si Wala siyang grade school. Wala siyang childhood trauma. Tayo yung nagbigay buhay sa kanya. So, dapat tayo yung may control sa AI. Tayo yung magde-decide kung paano siyang gamitin. Hindi yung siya yung magde-decide para sa atin. Tama. Imbis na yung AI ang nag-guide sa atin, ang nangyayari, nakokontrol na tayo ng AI. And we don't even question it. We just accept whatever it says. Which is scary kasi we're slowly letting AI think for us. Like, dude, we made the tool, so why are we acting like the tool is leading us? Exactly. AI should be the assistant, not the boss. So, ayun guys, bago tayo mapunta sa AI did this, AI did that, we have to remember, we are still human here. We are the thinker and we are the creator. Okay, so what do? We don't need to cancel AI naman. Ang dapat yung natin gawin is gamitin sa maayos na paraan yung AI. Hindi yung sa AI na natin talaga iaasa lahat. Simpleng hindi natin ginagamitan ng utak kasi meron namang AI. Ayun, nasa tamang paggamit pa rin naman ng AI yun. Like, for example, sasagutin mo muna yung tanong na meron ka. Then, use AI to check kung tama ba yung sagot mo. Or i-revise or clarify yung sagot. Not, hindi yung papalitan mo yung sagot mo gamit lang yung mismong AI. Or sa klase, teachers can do more discussions, debates, or sharing ideas. Kasi thinking grows when we talk and interact with others. And honestly, sometimes, the best solution is the oldest one or the traditional one. Kunwari, tanongin mo yung mga classmates or teachers mo. Humans pa rin talaga ang best source of in-learning. And if we do that, we get the best of both worlds. We stay smart, not just AI dependent. We learn how to think, not just how to copy. You become students who know what we're talking about, not just students who know how to type prompts. And honestly, guys, there are tons of tools that can help us responsibly, no? Google Scholar, YouTube Edu yata, digital libraries, and even yung mga group chats kasama yung mga kaklase natin, teachers. Kaya sometimes, yung best resource natin is literally, pakipag-usap tayo sa ibang tao. Literally, talking to people. Like this, like kagaya natin. AI is powerful, but it doesn't feel, it doesn't understand, and it doesn't live. But we do. AI should assist us. Not replace us. Ikaw ang sanay. Ikaw gulo.
namin. Pwede po bang magpahula? Opo, tungkol po sa mga schoolworks kasi sobrang stress na po kami sa school ngayon. Sige mga baby cakes, ilapag na yung mga tanong na yun. Madam Damin, ganito po kasi, nahihirapan po akong makipaghalubilo sa mga ka-groupmates ko. Ngayon po, kung ipagpapatuloy ko po ba yung ganitong gawain ko, ano po kaya yung mangyayari or epekto nito sa mga ka-grupo ko? Tingnan natin ang sinasabi ng mga charot cards. Sinasabi sa charot card na to, kailangan mag-isip-isip ka muna habang nagpapakyut ka. Kasi kailangan, may siya nasa isip mo hindi magulo. Dito naman, sinasabi na, kailangan maging vocal ka sa mga opinion mo. Magsalita ka para sa sarili mo, para maintindihan din ng mga kagrupo mo. Naman ito, ay nagsisimbolo na, may iwas ka sa stress ngayong SEM. Madam, paano naman po yun sa akin? Kasi meron kaming research na gagawin. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko kasi di na talaga gumagana yung utak ko ngayon sa dami ng pinapagawa sa amin. Nagsasabay-sabay, hindi ko na alam anong uunahin ko kaya yung utak ko magulo na. Hindi ko na alam gagawin ko talaga. Sinasabi sa unang barahan na ito na iiyak mo muna lahat ng stress mo para ma-refresh din yung utak mo. Sinasabi naman sa Chris Aquino card na to na kapag naiiyak mo na, makakapag-isip ka na ulit ng mabuti. Makakapag-generate ka ng new ideas dahil malinis na o kaya clear na yung nasa utak mo. Dito naman sa card na si Cherubim, ibig sabihin nito, kapag naayos na yung nasa isip mo, stress-free ka na, sasuccess ka na. Eto naman po, meron po kaming isang kagrupo na hindi po tumatanggap ng opinion. Tapos po, yung kagrupo po namin na yun ay gusto niya, yung opinion niya lang po yung papakinggan namin. So ano po kaya yung mangyayari sa grupo namin or sa final project namin kung nagka-clash po yung idea ng bawat isa sa amin? Pinapakita ng first card na to na magli-lead yung hindi nyo pagkakaunawaan sa away at may isang o may iba pang magsasabi ng masasamang words. Pinapakita ng Alden Richards card na to na ikaw ay may ipat sa gulo. Mag-iisip ka kung anong pwede mong gawin. Pero sa third card ito, pinapakita ni Queen Lengleng na after nyong pakinggan yung isa't isa, magmamahala na ulit kayo at it'll work out. Madam, kasi nagkakaroon ako ng academic burnout. Kasi sabi ko nga, ang dami namin ginagawa ngayon. And parang nawawala na yung pagiging creative ko. Ano po kayang gagawin ko? Makikita mo sa card na to na burnout ka. Wala kang maisip dahil naubos mo na yung creative juices mo kahit anong gawin mo. Kaya sa second card na to, makikita mo si Talk to Me Dirty Girl. Pinapakita nito na kailangan mag-explore ka ng ibang mong hobbies. Example nito, sumayaw ka. Mag-explore ka pa ng iba like arts, singing. Yung gagana ang utak mo. At lumabas ulit si Mimiya. Kaya, you're good to go. Hey guys, this is Nika and gagawa tayo ngayon ng paper stars while I talk about yung nakita kong question sa TikTok, like sa comment section. Nakita ko na why do I feel stuck, and in terms of academic to, and let's start. Yan, let's start. Over naman sa transition. Nakagawa na ako ng dalawang cute na paper stars. So, ayun nga, I saw this comment sa comment section sa TikTok. She's asking na, why do I feel stuck? In terms of academics to ha. And, isip ako. Ganun din kasi yung tinatanong ko lagi sa sarili ko.
Why do I feel stuck nga ba? Kasi, feeling ko, most of the time, or almost all the time, almost ba? Ayun, ba't ko ba kayo tinatanong? Pero, ayun, almost all the time, I feel na I'm stupid na. Like, I'm so burnt out. Hindi ko na alam yung mga simpleng bagay ba. Ayan. Pero ayun kasi, alam mo yung kahit anong aral mo, walang progress na nangyayari. Nothing at all. Like, siguro may maliit, pero it's not enough for you or ewan, hindi siya enough talaga kahit saan magtingnan na angle. And nangyayari yun when ayun nga, nagkasabay-sabay yung deadlines and napapagod yung isip natin. Our mind is tired, our body is also tired, so pagod ka overall. Kaya hindi ka nakakapag-comply sa mga kailangan mong gawin. Factor din dyan yung kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Like sa classmates mo. Like, why is it easy for them while me, I'm struggling so much? Like, sobrang struggle ko sa mga bagay na sobrang easy sa kanila. Like, mapapakestion ka kasi talaga na ganito na lang ba ako? Okay. Una raw, hatiin natin sa maliliit na parts or steps yung goals natin. Like, instead na aaralin ko yung buong module tonight, gagawin ko, pagbabasa ko ng 2 topics sa loob ng certain minutes na gusto ko, like 25 minutes. Kasi kapag ganon, kapag maliit lang yung step, mas madali magsimula. Tapos, pangalawa, hanapin mo yung sarili mong study rhythm or what. Like, kung saan ka komportable. Hindi kasi lahat, like me, hindi ako productive sa umaga. Well, parang lagi naman sa buong araw. Pero yun, hindi kasi lahat productive sa umaga. So, baka mas okay kung mag-aral ka sa gabi or doon mas focused ka. And vice versa. Pero kasi, kapag kasi pinilit mo yung mag-aral ka, tapos pagod ka, mababurnt out ka lang lalo. Like, walang papasok sa utak mo. Ending, napagod ka lang. Ayun, dagdag din doon na yung iba kasi, iniisip nila na kapag nagpahinga sila, tamad sila. Eh, hindi naman ganun yun. Kapag nagpahinga ka, tama lang yun. Kasi, inaalagaan mo yung sarili mo. Pero kasi, sabi nga nila, kasama rin yung pagpapahinga sa process. Like, hindi ka tamad pag nagpahinga ka, boy. Kasi, kailangan mo yun. Paano ka kikilos ng pagod ka? Like, mapapagod ka lang lalo. Sinong niloko mo? Sarili mo rin. So, kapag pinipilit mo yung sarili mo, mag-aral kahit pagod ka, lalo lang bumabagal yung utak mo. Okay. Another thing is, it's okay to open up to other people. Like, walang masamang mag-share ka sa friends mo, sa parents mo if close kayo, or even sa teachers if ka-close mo also. Or kahit kanino, basta makakapag-open ka. Mahalaga dyan na huwag mong kalimutan na yung progress isn't always about perfect grades. It's not always about that. Minsan, yung progress na yon, yung kapag gumigising ka ulit sa umaga and haharap ka ulit sa notebook mo para sumubok ulit. Sana nagigets niyo yung point ko kasi I resonate with this. Kasi I always feel that way then na I feel stuck. And I feel like I am so stupid for the simplest things. And ayun, sa sobrang daldal ko, ilang paper stars lang nagawa ko. Kaya papakita ko na lang yung jar ng paper stars na nagawa ko so far. Okay, so ito yung jar ko ng blue stars. Filled na siya ng paper stars na ginagawa ko when I feel a little lost. Like, kailangan kong
Like, alam niyo yun. Gets yun na yun. So, ayun. My name is Nika. Again, my name is Nika. And reminding you that being stuck doesn't mean you're failing. It means you're human. You feel emotions and just breathe. Don't tire yourself out. Love y'all. Bye.